Isang maling pirma, limot ang lahat ng sakripisyo. Habang siya ay naghihingalo sa malamig na ospital, nagdiriwang sa marangyang bahay ang mga linta ng kanyang buhay. Walang kwentang asawa, pirmahan mo na ito para mabuhay ang kapatid ko. Bulong ng lalaking inakala niyang kakampi. Ngunit nagising ang tigre. Ang bahay na hinulugan ng kanyang dugo ay hinding-hindi magiging paraiso nila. Handa na ba silang tikman ng bagsik ng babaeng wala nang isusuko? Bakit ba amoy mahirap ang bahay na ito, Carlos? Ang liit-liit na nga, nakakasulasok pa ang amoy ng mga murang tela ng asawa mo. Doon ako sa malaking kwarto matutulog dahil sumasakit ang likod ko sa biyahe. At siguruhin mong hindi galing sa ukay-ukay ang mga kobrekama ko. Ang mga salitang iyon ay tumarak sa dibdib ni Elena habang nakayuko siya sa harap ng lumang makina ng pananahi. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo na sa pagod at ang kanyang mga daliri ay tadtad ng sugat mula sa karayom. Nagpupuyat siya upang matapos lamang ang mga tahiing magbabayad sa hulugan ng bahay, ang mismong bahay na buong buhay na nilalait ngayon ng kanyang biyenan sa kabilang kwarto. Isang mabigat na bukol ang bumara sa kanyang lalamunan. Nanlamig ang kanyang mga kamay at ang telang hawak niya ay mahigpit niyang nakumos hanggang sa mamanhid ang kanyang mga palad. Tila naging dayuhan siya sa sarili niyang tahanan. Ang espasyong binili ng kanyang pawis at dugo ay biglang nagmistulang isang malamig na hawla. Hindi siya makaiyak dahil ang sakit ay higit pa sa luhang kayang pumatak. Ito ay isang uri ng pighating, unti-unting dumudurog sa kanyang pagkatao ng walang ingay. Bumalik sa kanyang isipan ang nangyari kanina lamang. Walang pasabi o anumang tawag upang ihanda siya. Basta na lamang bumukas ang pintuan ng kanyang tahanan at pumasok sina Doña Carmen at ang hipag niyang si Clara na hila-hila ang naglalakihang mga maleta. Umikot ang mga mata ni Clara habang pinagmamasdan ang simpleng sala bago padarag na inilapag ang kanyang mamahaling bag sa ibabaw ng malinis na lamesa ni Elena. Nang magtama ang paningin ni Elena at ng kanyang asawang si Carlos, umaasa siyang ipagtatanggol siya nito. Umaasa siyang sasabihin nito na hindi maaari ang ganitong sapilitang pag-angkin sa kanilang espasyo. Ngunit sa halip, lumapit si Carlos, hinaplos ang kanyang buhok ng buong lambing at bumulong ng mga salitang tila matalim na patalim na hiniwa ang kanyang tiwala. Hayaan mo na, Hon. Alam mo naman na matanda na si Mama. Tapos may pinagdadaanan pa si Clara. Utang na loob natin sa kanila ang buhay ko. Tayo na lang ang mag-adjust. Doon muna tayo sa maliit na sofa matulog. Walang nagawa si Elena, kundi ang lumunok ng pait at isantabi ang sariling karapatan, demi sa pangarap na buong pamilya. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog ang mag-ina sa kwartong siya ang nagpakahirap pinturahan, nakabaluktot si Elena sa maliit na sofa sa sala. Nanginginig ang kanyang mga balikat sa lamig ng gabi na walang sapat na kumot na nagbibigay init. Dahan-dahan niyang inilapat ang kanyang nanginginig na kamay sa sementadong pader ng bahay. Pinakiramdaman niya ang magaspang na tekstura nito. Ito na lamang ang nagbibigay sa kanya ng pakiramdam na mayroon siyang sariling kanlungan sa mundong tila palagi siyang pinagsasamantalahan. Upang malimutan ang bigat ng dibdib at ang pamimitig ng kanyang likod, bumangon si Elena. Nagpasya siyang labhan na lamang ang mga damit ni Carlos upang may magamit ito bukas. Habang kinakapan niya ang bulsa ng pantalon ng asawa sa gitna ng madilim na banyo, may isang nakatuping papel na sumabit sa kanyang mga daliri. Inilabas niya ito at inilapit sa liwanag ng buwan na tumatagos mula sa siwang ng bintana. Isa itong resibo mula sa isang kilalang sanglaan. Nakapangalan kay Clara ang isang mamahaling set ng alahas at ang halagang nakasulat ay aabot sa 200,000 piso. Kumabog ng malakas ang dibdib ni Elena. Bakit nasa bulsa ito ni Carlos? Bakit niya tinatago ang ganito kalaking halaga ng transaksyon habang ilang araw na siyang nagmamakaawa rito ng simpleng badyet para sa pangaraw-araw na ulam nila?
Binalot ng matinding kilabot at pagdududa ang buong pagkatao ni Elena. Bago pa man siya makahinga ng malalim, naramdaman niya ang isang malamig na presensya sa kanyang likuran. Ang hangin ay tila tumigil sa pag-ikot. Yumuko si Carlos malapit sa kanyang tainga. Ang hininga nito ay amoy alak at purong kasinungalingan. At bumulong ito sa napakahinang boses na nagpatindig ng lahat ng balahibo sa katawan ng kanyang asawa. Huwag kang maghanap ng mga bagay na hindi mo gustong makita, Elena, dahil baka pagsisihan mo ang matutuklasan mo. Naiwang nakatayo si Elena sa gitna ng dilim. Hawak ang resibo na tila nagliliyab at sumusunog sa kanyang palad. Hanggang kailan niya kayang magbulag-bulagan para sa isang pamilyang unti-unting sumisipsip sa kanyang kaluluwa. Malamig na simoy ng madaling araw ang sumalubong kay Elena, ngunit mas malamig pa rito ang pakiramdam ng kanyang sariling katawan na tila pinagsakluban ng langit at lupa. 4 pa lamang ng umaga, ngunit ang kanyang mga kamay ay abala na sa pag-aayos ng mga sahog para sa agahan. Ang sofa kung saan siya natulog ay nag-iwan ng matinding kirot sa kanyang likuran. Isang paalala na siya ay isa ng estranghero sa sarili niyang pamamahay. Habang naghihiwa ng mga rekado, narinig niya ang marahas na pagbukas ng pinto ng banyo. Lumabas doon si Clara, suot ang isa sa mga mamahaling bathrobe na binili ni Elena para sana sa sarili niyang pagre-relax. Walang pasabing kinuha ng dalaga ang nag-iisang bote ng mamahaling lotion sa ibabaw ng lababo. Ang huling luho na natitira kay Elena. Ano ba namang amoy ito, Ate Elena? Masyadong matapang, amoy palengke. Maktol ni Clara habang walang habas na ipinapahid ang lotion sa kanyang mapuputing braso. Saka magluto ka nga ng masarap na agahan, iyong hindi puro tuyo at itlog. Nakakasawa na ang pagkaing mahirap dito sa bahay niyo. Hindi sumagot si Elena. Nanunuyot ang kanyang lalamunan at pinili na lamang niyang itikom ang kanyang bibig. Habang naglalakad si Doña Carmen patungo sa kusina, mabilis na kinuha ni Elena ang maliit na litrato ng kanyang pumanaw na ina na nakapatong sa gilid ng estante. Maingat niya itong isiningit sa loob ng kanyang bulsa, malapit sa kanyang puso. Ayaw niyang makita ng kanyang biyenan ang tanging alaala ng kanyang ina. Dahil alam niyang gagawan lamang ito ng paraan upang hamunin at insultuhin ang kanyang pinagmulan. Ang pagtatagong iyon ay ang tanging paraan niya upang protektahan ang huling piraso ng kanyang dangal. Nang nakahain na ang lahat, naupo ang pamilya sa hapagkainan. Masayang nilagyan ni Doña Carmen ng pinakamalaking parte ng ulam ang plato ni Carlos habang si Elena ay nanatiling nakatayo, naghihintay kung may matitira pa para sa kanya. Alam mo, Carlos, panimula ni Doña Carmen habang ninanamnam ang pagkain. Sa pamilya natin, ang lalaki ang dapat na nasusunod. Ang bahay, kahit sino pa ang nagbayad, ay dapat sa pangalan ng asawang lalaki. Iyan ang tamang tradisyon, hindi ba? Para hindi lumalaki ang ulo ng babae. Sumulyap si Elena kay Carlos, umaasang may sasabihin ito, ngunit abala ang kanyang asawa sa pagtipa sa kanyang cellphone. Tama si Mama Hon, sagot ni Carlos nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Dapat ay maging masunurin ka na lang at wag nang magtanong tungkol sa mga dokumento. Naramdaman ni Elena ang isang matalim na kirot sa kanyang dibdib. Hindi ito dulot ng sama ng loob lamang. Isa itong pisikal na pananakit na tila may nakadagan na mabigat na bato sa kanyang puso. Hirap siyang huminga habang pilit na kinakain ang malamig na kanin na natira sa kaldero. Ang bawat subo ay tila laso na dahan-dahang pumapatay sa kanyang espiritu. Carlos, mahinang tawag ni Elena. Ang kanyang boses ay nanginginig. Kailangan ko na ng budget para sa kuryente at tubig. Naubos na ang lahat ng ipon ko sa down payment ng bahay at sa mga grocery natin nitong nakaraang linggo. Padabog na ibinaba ni Carlos ang kanyang kutsara. Pera na naman? Hindi mo ba alam na struggling ang business ko ngayon? Bakit mo ba ako sinusumbatan?
Utang na loob mo sa amin na tinanggap ka namin sa pamilyang ito kahit wala kang kahit na ano. Konting tiis naman, Elena. Huwag kang masyadong materyosa. Ang mga salitang yon ay tila huling pako sa krus na pasan-pasan ni Elena. Ang kanyang paningin ay nagsimulang magdilim. Ang ingay ng TV sa sala, ang malakas na pagtawa ni Clara, at ang walang katapusang sermon ni Doña Carmen ay tila naging isang malabong ugong na lamang sa kanyang pandinig. Sinubukan niyang tumayo upang iligpit ang mga pinagkainan, ngunit ang kanyang mga tuhod ay tila naging jelly. Ang pagbasag ng mga pinggan na nahulog mula sa kanyang nanghihinang mga kamay ay ang huling tunog na narinig niya bago ang lahat ay maglaho. Ang pagbagsak ng kanyang katawan sa malamig na sahig ng kusina ay hindi man lang naging dahilan upang tumayo ang kanyang asawa. Mula sa sala, ang masayang tawanan ni Doña Carmen at Clara ay patuloy na umalingaw-ngaw habang si Elena ay nakahandusay sa sahig, walang malay, at unti-unting nilalamon ng dilim ng sarili niyang tahanan. Nakamulat ang mga mata ni Elena sa isang madilim at banyagang silid. Ang amoy ng gamot at klorina ay sumuot sa kanyang ilong, isang masangsang na paalala na hindi siya nasa piling ng kanyang pamilya. Walang mainit na haplos ng asawa, walang pag-aalala mula sa biyenan. Tanging ang mahina at ritmikong pagpatak ng likido mula sa swero ang bumabasag sa katahimikan ng gabi, tila isang orasan na bumibilang sa bawat segundo ng kanyang kalungkutan. Buti naman at gising ka na. Akala ko ba naman, pang forever na yang tulog mo dahil sa laki ng bayarin dito sa ward. Ang boses ni Carlos ay hindi nagtataglay ng kahit katiting na pag-aalala. Sa halip, puno ito ng pagkairita. Inilapag niya ang isang plastik ng saging na tila ilang araw nang nakaimbak sa gilid ng kama ni Elena. Hindi man lang niya hinawakan ang kamay ng asawa o tinanong kung kumusta na ang nararamdaman nito. Hon, nahilo lang ako. Sobrang pagod lang siguro. Mahinang paliwanag ni Elena. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Pagod? O baka naman gusto mo lang talagang takasan ang mga gawaing bahay kaya ka nag-inarte dyan? Alam mo ba kung magkano ang idadagdag nito sa utang natin? Wala na nga tayong pera. Dumadagdag ka pa. Singhal ni Carlos bago mabilis na tumayo. Aalis na muna ako. May kukunin lang akong importante sa opisina. Diyan muna iyang iPad ko, huwag mong pakialaman at baka masira mo pa. Naiwang mag-isa si Elena, muling binalot ng katahimikan na tila ba ay may sariling bigat. Ang kanyang puso ay kumikirot, hindi dahil sa sakit na pisikal, kundi dahil sa katotohanang mas mahalaga pa ang pera at gamit kaysa sa kanyang buhay para sa lalaking pinangakuan niyang makakasama habang buhay. Sa gitna ng katahimikan, biglang umilaw ang screen ng iPad na naiwan sa ibabaw ng maliit na lamesa. Isang abiso ng mensahe ang lumitaw mula sa isang group chat na may pamagat na plano para kay Clara. Sa simula, nag-atubili si Elena, ngunit ang kuryosidad na hinaluan ng kutob ay nagtulak sa kanya upang kunin ang aparato. Sa bawat pag-scroll ng kanyang nanginginig na daliri, ang mundo ni Elena ay tila unti-unting gumuho. Mama Carmen, Carlos, siguraduhin mong mapapirma mo na ang babaeng iyan. Nagigipit na si Clara. Kailangan na nating maisangla ang bahay bago pa tayo mahanap ng mga pinagkakautangan niya. Oo nga, kuya. Huwag mo nang hintayin na gumaling pa yan. Gamitin mo ang sitwasyon niya para makuha ang gusto natin. Tutal, utang na loob niya sa atin ang apelyidong dala niya. Ang pinakamasakit na bahagi ay ang tugon ni Carlos. Isang tugon na tila isang laso na diretsyong tumarak sa kaluluwa ni Elena. Carlos, huwag kayong mag-alala, ma. Ako nang bahala sa tanga. Isang pirma lang, atin na ang bahay. Akala naman niya, mahal ko talaga siya. Pinakasalan ko lang siya dahil alam kong masipag siyang magtrabaho at madaling utuin. Kaunting lambing lang, pipirma na yan.
Nalaglag ang iPad mula sa mga kamay ni Elena patungo sa kanyang kandungan. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis. Tila may isang malaking kamay na sumasakal sa kanyang leeg, pinipigilan ang anumang tunog na nais kumawala. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakadilat, ngunit wala siyang makita, kundi ang kadiliman ng katotohanan. Ang bahay na binuo niya mula sa kanyang pangarap at pawis ay isa lamang palang kasangkapan para sa kanilang kasakiman. Ang pag-ibig na inakala niyang totoo ay isang masamang biro lamang. Naramdaman niya ang init ng mga luhang dumadaloy sa kanyang pisngi, ngunit walang hikbi na lumabas sa kanyang bibig. Ang sakit ay napakalalim na tila ba ay manhid na ang kanyang buong pagkatao. Ang bawat salita sa mensaheng iyon ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ako nang bahala sa tanga. Sa gitna ng kanyang pagkasira, narinig niya ang mabilis na yabag ng sapatos sa labas ng pintuan. Ang tunog ng pagpihit ng doorknob ay tila isang babala ng paparating na panganib. Mabilis na bumalik si Carlos sa loob ng silid. Ang kanyang mukha ay puno ng taranta. Nakalimutan ko ang iPad. Napatigil siya nang makita ang asawa na hawak pa rin ang aparato. Ang screen ay maliwanag at nakabukas pa rin sa mismong usapang wawasak sa lahat. Nagtama ang kanilang mga paningin. Sa mga mata ni Elena, wala nang bakas ng pag-ibig, tanging ang malamig na apoy ng isang pusong namatay at muling nabuhay para sa paghihiganti. Sa isang iglap, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Elena. Ang tunog ng pagpihit ng kandado ay tila isang hatol ng kamatayan na dumarating. Gamit ang huling lakas ng kanyang nanginginig na mga kamay, mabilis niyang ipinasok ang iPad sa ilalim ng makapal na kumot, sakto sa kanyang binti, at mabilis na ipinikit ang kanyang mga mata. Huminga siya ng malalim at mabagal, pilit na pinatitigil ang panginginig ng kanyang katawan. Naramdaman niya ang marahas na pagpasok ni Carlos sa silid. Ang bawat hakbang nito sa sementadong sahig ay tila isang kabaong na ipinapako sa kanyang pandinig. Elena, gising ka ba? Ang boses ni Carlos ay puno ng pag-aalinlangan at takot. Hindi sumagot si Elena. Nanatili siyang nakapikit. Ang kanyang mga pilikmata ay bahagyang gumagalaw habang nagkukunwaring nahihimbing sa ilalim ng epekto ng gamot. Naramdaman niya ang paglapit ng asawa, ang amoy ng sigarilyo, at pawis nito na humahalo sa amoy ng ospital. Biglang hinawi ni Carlos ang bahagi ng kumot. Ang paggalaw ng tela ay nagdulot ng malamig na hangin sa kanyang balat. Nang mahanap ni Carlos ang iPad, narinig ni Elena ang isang malalim na bugso ng hininga. Isang buntong hininga ng kaluwagan. Salamat sa Diyos. Bulong ni Carlos sa sarili. Akala niya ay ligtas pa rin ang kanyang lihim. Akala niya ay nanatiling tanga ang babaeng nasa harap niya. Dahan-dahang imulat ni Elena ang kanyang mga mata. Hinayaang magmukhang lito at pagod ang kanyang paningin. Carlos, bakit ka bumalik? May problema ba? Mabilis na nagbago ang ekspresyon ni Carlos. Mula sa pagiging balisa, muli niyang isinuot ang maskara ng isang mapagmahal na asawa. Naupo siya sa gilid ng kama at hinawakan ang kamay ni Elena. Isang haplos na dati ay nagbibigay sa kanya ng init, ngunit ngayon ay tila isang malansang ahas na gumagapang sa kanyang balat. Wala hon, nakalimutan ko lang itong gamit ko. Pero mabuti na ring gising ka, sabi ni Carlos habang kinukuha ang isang tumpok ng mga papel mula sa kanyang bag. May pinadala ang insurance company natin. Kailangan mo lang itong pirmahan para maasikaso ang mga bayarin dito sa ospital at para hindi tayo ma-stress sa pera. Tinitigan ni Elena ang mga papel na inilapag sa kanyang harap. Ang kanyang paningin ay nakatutok sa maliliit na letra sa pinakaibaba ng pahina. Hindi ito tungkol sa insurance. Ito ay isang Special Power of Attorney. Isang dokumentong nagbibigay ng karapatan kay Carlos na isangla o ibenta ang kanyang pinakamamahal na bahay.
Ang kanyang puso ay nagngangalit sa galit, ngunit pinilit niyang manatiling kalmado. Alam niyang sa oras na magpakita siya ng kaunting hinala, baka hindi na siya makalabas ng buhay sa silid na ito. Hon, nanlalabo ang paningin ko at ang kamay ko. Tignan mo, hindi ko mahawakan ng maayos ang ballpen. Mahinang sabi ni Elena, ipinapakita ang kanyang nanginginig na mga daliri na dulot na rin ng labis na trauma. Bukas na lang siguro kapag wala na ang hilo ko. Pangako, pipirmahan ko yan. Bakas ang pagkairita sa mga mata ni Carlos, ngunit pilit niya itong itinago sa likod ng isang pilit na ngiti. Sige Hon, magpahinga ka muna. Basta bukas ha, para sa atin din ito. Yumuko siya at hinalikan si Elena sa noo. Ang halik na yon ay tila isang laso na dumampi sa kanyang balat. Nang lumabas si Carlos ng silid, agad na kinuha ni Elena ang isang basang bimpo at marahas na pinunasan ng kanyang noo hanggang sa mamula ito. Pakiramdam niya ay nadumihan ang kanyang buong pagkatao. Sa gitna ng kadiliman, kinuha ni Elena ang kanyang lumang cellphone na nakatago sa ilalim ng unan. Gamit ang huling lakas ng loob, tinawagan niya ang nag-iisang tao na alam niyang hindi siya tatalikuran. Tia Rosa, tulungan niyo po ako. Bulong ni Elena. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi at determinasyon. Tama po kayo. Ang bahay na binuo ko, sinusubukan nilang nakawin sa akin. Wala na po akong ibang matatakbuhan. Nang matapos ang tawag, tumayo si Elena at lumapit sa bintana ng kanyang silid sa ikalawang palapag. Sa ibaba, sa madilim na parking lot ng ospital, nakita niya ang anino ni Carlos. May kausap itong isang lalaking nakasuot ng itim na jacket. Nakita ni Elena ang pag-abot ni Carlos ng isang makapal na sobre, habang ang lalaki ay tumatango at tila nagbibigay ng huling babala. Nagtama ang kanyang mga kamay sa malamig na salamin ng bintana. Ang takot na nararamdaman niya kanina ay unti-unting napalitan ng isang matigas na kapasyahan. Hindi na siya ang babaeng iiyak na lamang sa isang tabi. Kung ang turing nila sa kanya ay isang biktima, ipapakita niya sa kanila kung gaano kadelikado ang isang taong wala nang natitira kundi ang kanyang dangal. Sumikat ang araw sa bintana ng ospital, ngunit ang liwanag nito ay hindi nagbigay ng init kay Elena. Sa halip, tila isa itong sulo na naglalantad sa lahat ng dumi at lason sa kanyang paligid. Habang hinihintay ang pagbisita ni Carlos, isang pamilyar na mukha ang sumungaw sa pinto. Si Tia Rosa. May dala siyang basket ng sariwang prutas, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nagdadala ng ngiti, kundi ng babala. Kasunod niya ang isang babaeng nakauniforme ng janitor, may dalang kariton ng mga gamit sa paglilinis. Ngunit nang maisara ang pinto at maikandado ito, mabilis na tinanggal ng janitor ang kanyang face mask. Elena, ito si Attorney Valdes. Kaibigan ko siya at siya ang tutulong sa atin. Mahinang bulong ni Tia Rosa habang hinahawakan ang malamig na kamay ng kanyang pamangkin. Mabilis na inilatag ng abogado ang ilang dokumento sa ibabaw ng kumot. Sinuri ko ang mga kopya ng titulo na ipinadala mo kay Rosa kagabi. Dahil ang bahay ay binili mo bago ka pa ikasal. At napatunayan nating galing ito sa sarili mong pinaghirapan, hindi ito maaaring galawin ni Carlos nang wala ang pahintulot mo. Ngunit kailangan nating mag-ingat. Ang pirma mo ang tanging susi nila at mukhang handa silang gumamit ng dahas o panlilin lang para makuha ito. Tumango si Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Anong dapat kong gawin? Bumalik ka sa bahay niyo. Magmukha kang mahina. Magmukha kang talo. Payo ni Attorney Valdes. Hayaan mong isipin nila na kontrolado ka pa rin nila. Sa bawat pang-iinsulto at banta na gagawin nila, kailangan natin ng ebidensya. Gamitin mo ito. Iniabot ng abogado ang isang maliit na digital recorder na kasya sa loob ng palad. Itago mo ito at tandaan mo, Elena, huwag kang kakain o iinom ng kahit anong ibibigay nila sa iyo mula ngayon. Hindi natin alam kung hanggang saan ang kaya nilang gawin
para mapatunog ang iyong panulat sa papel na yon. Matapos ang ilang oras, nagpilit si Elena na makalabas ng ospital ng mas maaga sa inaasahan. Ayaw niyang abutan doon si Carlos. Sa tulong ni Tia Rosa, nakabalik siya sa sarili niyang tahanan bago pa man magdilim. Ngunit ang bumungad sa kanya ay hindi ang amoy ng kanyang mga tahiing tela, kundi ang masangsang na amoy ng alak at sigarilyo. Pagpasok niya sa sala, tila gumuho ang kanyang puso sa nakitang eksena. Ang kanyang mamahaling sofa na kulay puti na pinag-ipunan niya ng 3 taon ay may mga mantsa na ng pulang alak at talsik ng ulam. Ang mga paso ng kanyang mga halaman ay ginawang taltalan ng sigarilyo at ang mga dumi ng pagkain ay nakakalat sa sahig. Oh, nandito na pala ang reyna ng drama. Boses ni Clara ang bumasag sa katahimikan mula sa itaas ng hagdan. Dahan-dahang bumaba si Clara, tila ba siya ang may-ari ng bawat baitang na tinatapakan niya. Suot niya ang isang silk na pantulog ni Elena, ngunit hindi iyon ang kumuha ng atensyon ng kawawang asawa. Sa leeg ni Clara, kumikinang ang isang tsupon na gawa sa purong perlas, ang tanging alaala na iniwan ng namayapang ina ni Elena. Itinago ito ni Elena sa pinakailalim ng kanyang baul, isang kayamanan na mas mahalaga pa sa ginto. Bagay ba sa akin, Ate Elena? Nakangising tanong ni Clara habang hinahaplos ang mga perlas. Sabi ni Mama, sayang naman daw kung nakatago lang sa madilim na kahon. Mas maganda kung suot ng isang taong marunong magdala, hindi ba? Kinuha ko na rin ang ilang pabango mo, masyado kasing mabaho ang kwarto ko. Nanlamig ang buong katawan ni Elena. Ang bawat butil ng perlas na yon ay sumisimbolo sa pagmamahal ng kanyang ina. At ngayon ay nilalapastangan ng isang babaeng walang ibang alam gawin, kundi ang magnakaw ng pinaghirapan ng iba. Gustong sumigaw ni Elena, gustong bawin ang kanyang pag-aari, ngunit naalala niya ang bilin ni Attorney Valdez. Huminga siya ng malalim. Pilit na pinapakalma ang nagngangalit niyang puso. Sige Clara, kung dyan ka sasaya, isuot mo muna. Mahinang sagot ni Elena habang nakayuko. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa sahig na puno ng kalat. Sa loob ng kanyang bulsa, mahigpit niyang hinawakan ang recorder. Ang bawat pagtitiis niya ngayon ay isang hakbang patungo sa kanilang pagbagsak. Ngunit habang tinitignan niya ang mapanuyang ngiti ni Clara, isang tanong ang hindi mawala sa kanyang isipan. Hanggang kailan niya kayang sikmurain ang ganitong klaseng kalapastanganan bago siya tuluyang sumabog? Nanlalamig ang mga kamay ni Elena habang pinagmamasdan ang pag-indak ng tsupon ng perlas sa leeg ni Clara. Gustong sumabog ng kanyang dibdib, gustong bawiin ang huling alaala ng kanyang ina, ngunit pinigil niya ang kanyang sarili. Isang maling galaw at baka mawala ang lahat ng pinaghirapan niya. Clara, pakiusap, ibigay mo na sa akin yan. Mahinang sabi ni Elena. Ang boses ay sadyang pinalitaw na nanginginig at tila mawawala ng lakas. Alaala yan ng nanay ko bago siya namatay. Tumawa ng nakakaloko si Clara, isang tunog na tila kiss-kiss ng matatalim na kuko sa pader. Ayoko nga, sabi ni Mama. Sa pamilyang ito, kung ano ang sayo, sa amin na rin. Huwag kang masyadong madamot, ate. Baka nakakalimutan mong nakikitira ka lang din sa grasya ng kuya ko. Hinubad ni Clara ang kwintas at padarag na inihagis ito sa sahig. Narinig ni Elena ang mahinang kalansing ng mga butil ng perlas nang tumama ito sa matigas na semet. O ayan, pulutin mo. Mukhang bagay ka naman sa sahig. Pinulot ni Elena ang kwintas. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa sariling palad upang pigilan ang pagluha ng galit. Sa bawat segundo ng pangaalipusta, lalong tumitibay ang kanyang loob. Nang makaalis si Clara, mabilis na kumilos si Elena. Inilagay niya ang maliliit na recorder sa ilalim ng lamesa sa kusina, sa likod ng malaking TV sa sala, at sa loob ng florera sa kwarto ni Doña Carmen. Ang bawat sulok ng bahay ay magiging saksi sa kanilang kasamaan, kinagabihan,
Sa pilitang pinaupo ni Doña Carmen si Elena sa hapagkainan. Magluto ka ng sopas, Elena. Masama ang pakiramdam ko. Utos ng matanda. Ngunit nang maihain ang pagkain, si Doña Carmen mismo ang kumuha ng sandok at dinagdagan ng napakaraming asin ang mangkok ni Elena. Tikman mo ito, Elena. Masarap ang timpla ko. Nakangising sabi ni Doña Carmen habang pinapanood si Elena na sumubo. Halos mabilaukan si Elena sa tindi ng alat. Tila sinusunog ng asasin ang kanyang lalamunan. Dapat marunong kang tumanaw ng utang na loob. Ang anak ko ang nagbigay sa iyo ng pangalan at tirahan. Kaya huwag kang magmamarunong sa mga dokumentong pinapapirmahan niya sa iyo. Isang pirma lang naman, para rin sa ikabubuti ng pamilya. Hindi kumibo si Elena. Hinayaan niyang umagos ang ilang butil ng luha, hindi dahil sa alat ng sopas, kundi dahil sa lalim ng puot na nararamdaman niya. Sa ilalim ng lamesa, umiilaw ang maliit na recorder. Kinukuha ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng biyenan. Nang sumapit ang madaling araw at mahimbing na ang lahat, dahan-dahang bumangon si Elena. Pumasok siya sa silid ni Carlos at maingat na kinuha ang cellphone nito mula sa bedside table. Gamit ang fingerprint ni Carlos habang tulog ito, nabuksan niya ang mga mensahe. Doon niya natuklasan ang katotohanan. Isang lalaking nagngangalang Gino ang nagpapadala ng mga banta. Friday is the deadline, Carlos. If I don't get the title, your sister will pay the price with her life. Ang Biyernes na yon ay ang araw din ng engrandeng birthday party ni Doña Carmen. Nagmamadali silang makuha ang bahay upang ibenta o isangla sa mga loan shark bago matapos ang linggo. Bumalik si Elena sa kanyang syurda o siomay sa Siloong. Sa ilalim ng isang malaking tumpok ng mga tela, may isang lihim na hukay sa semento na tinatakpan ng isang mabigat na makina. Doon niya itinatago ang orihinal na titulo ng bahay. Binuksan niya ito at tiningnan ang dokumento. Ang kanyang pangalan ay nakasulat doon sa malalaking letra, isang katibayan ng kanyang tagumpay na pilit nilang ninanakaw. Ngunit bago pa man niya maisara ang taguan, narinig niya ang mahinang tunog ng pagpihit ng pintuan ng surda. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos sa kahoy na hagdan ay tila isang babala ng panganib. Isang anino ang dahan-dahang lumitaw sa dilim. Bit-bit ang isang flashlight na direktang tumama sa mukha ni Elena. Nanigas ang buong katawan ni Elena nang tumama ang matalim na liwanag ng flashlight sa kanyang namumutlang mukha. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na nagpupumiglas sa loob ng isang masikip na hawla. Sa isang mabilis at halos hindi mapansing galaw, idinantay niya ang isang mahabang tumpok ng puting tela ng trahe de boda sa ibabaw ng nakabukas na taguan ng titulo. Hon, bakit gising ka pa? Ang boses ni Carlos ay basag at puno ng paghihinala. Dahan-dahan itong lumapit. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa sementadong sahig ay tila ba ay lason na dahan-dahang to kumakalat sa silid. Hindi ako makatulog, Carlos. Iniisip ko yung mga kailangang tapusin na gown para may pambayad tayo sa mga gastusin ni Mama sa birthday niya. Mahinang sagot ni Elena. Pinilit niyang huwag manginig ang kanyang boses habang dahan-dahang itinatago ang titulo sa ilalim ng kanyang hita, balot ng makapal na tela. Lumapit si Carlos sa kanyang likuran. Naramdaman ni Elena ang init ng hininga nito sa kanyang batok. Isang pakiramdam na dati ay nagbibigay sa kanya ng katiwasayan, ngunit ngayon ay tila ba ay isang ahas na dahan-dahang pumupulupot sa kanyang leeg. Naramdaman niya ang mga kamay ni Carlos na pumatong sa kanyang mga balikat, marahas na hinahaplos ang kanyang nanlalamig na balat. Mabuti naman at naiisip mo yan, Elena. Alam mo namang para sa atin din ang ginagawa ko, di ba? Konting tiis na lang, malapit na tayong guminhawa. Bulong ni Carlos habang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ni Elena. Sana bukas, maayos na ang pakiramdam mo para mapirmahan mo na yung insurance papers para hindi na tayo nahihirapan.
Tumango si Elena habang nakapikit. Ang kanyang mga mata ay nagbabadyang magluha sa tindi ng pagkamuhi. Oo, Carlos, para sa pamilya. Sa loob-loob niya, isinusumpa niya ang bawat segundo ng kanilang pagsasama. Kinaumagahan, bago pa man magising ang lahat, mabilis na kumilos si Elena. Gamit ang isang dekalidad na printer sa kanyang syurda, gumawa siya ng isang decolor na photocopy ng titulo. Ang bawat detalye, ang bawat selyo, ay tila ba ay totoo sa paningin ng hindi eksperto. Itinago niya ang orihinal sa isang sobre at mabilis na ipinadala ito kay Tia Rosa sa pamamagitan ng isang pinagkakatiwalaang mensahero. Ang tanging hawak niya ngayon ay ang pekeng papel, isang pain para sa mga gutom na linta. Samantala, abala sina Doña Carmen at Clara sa pag-aasikaso ng malaking selebrasyon. Gusto ko ang pinakamahal na catering, Elena, at kailangan ng maraming bulaklak sa buong bahay. Ayokong mapahiya sa mga amiga ko. Utos ni Doña Carmen habang pumipili ng mamahaling alahas sa isang catalog gamit ang credit card na si Elena ang nagbabayad ng buwanang bill. Opo ma, masusunod po, sagot ni Elena habang nagluluto ng kanilang pananghalian. Ang bawat sentimo na inilalabas niya para sa party na yon ay tila ba ay isang bayad para sa kanyang kalayaan. Hahayaan niyang magsaya sila sa huling pagkakataon. Hahayaan niyang isipin nila na sila ang nagwagi. Ngunit habang lumalapit ang gabi ng Biyernes, lalong nagiging agresibo si Carlos. Hindi na ito makapaghintay dahil sa banta ng mga loan shark. Ang bawat tawag sa kanyang cellphone ay nagpapaputla sa kanyang mukha. Sa huling gabi bago ang kaarawan, pumasok si Carlos sa kanilang kwarto, bit-bit ang special power of attorney. Marahas nitong hinablot ang braso ni Elena. Ang kanyang mga daliri ay bumaon sa bamtim na balat ng asawa mula sa nakaraang pagkakahawak nito. Pirmahan mo na ito ngayon, Elena. Huwag mo na akong buwisitin. Sabi mo para sa pamilya ito, di ba? Pirmahan mo na. Ang kanyang boses ay hindi na ang malambing na asawa, kundi isang hayop na nagugutom at nasusukol. Inilapag nito ang dokumento sa harap ni Elena, kasabay ng isang panulat. Tumingin si Elena sa mga mata ni Carlos. Doon niya nakita ang purong kasakiman at kawalan ng kaluluwa. Ang panulat ay tila ba ay isang matalim na kutsilyo na nakatutok sa kanyang lalamunan. Dahan-dahang inabot ni Elena ang ballpen. Ang kanyang mga daliri ay nanlalamig habang nakatitig sa linyang dapat niyang lagdaan. Hawak ang panulat na tila isang matalim na balisong na nakatutok sa kanyang sariling kinabukasan. Naramdaman ni Elena ang bawat pintig ng kanyang puso sa dulo ng kanyang mga daliri. Ang bawat paghinga ni Carlos sa kanyang batok ay nagpapaalala sa kanya na ang lalaking ito ay hindi na ang kabiyak na kanyang minahal, kundi isang estrangherong handang sunugin ang kanyang buhay para sa sariling kaligtasan. Sa gitna ng panginginig, isang malamig na kapasyahan ang bumalot sa kaluluwa ni Elena. Dahan-dahan niyang inilapat ang dulo ng panulat sa papel. Ngunit sa halip na ang kanyang totoong lagda, isang bahagyang kakaibang kurba at maling diin ang kanyang ginawa. Isang pirma na sa unang tingin ay kanya, ngunit kailanman ay hindi kikilalanin ng anumang bangko o korte. Ayan na, Carlos, tapos na. Mahinang bulong ni Elena habang binitawan ng panulat na tila ba ito ay isang maruming bagay. Mabilis na hinablot ni Carlos ang dokumento. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa tuwa habang tinitignan ang tinta. Hindi na niya napansin ang maliliit na pagkakaiba sa bawat titik dahil nabulag na siya ng halaga ng perang kapalit nito. Niyakap niya ng mahigpit si Elena, isang yakap na tila ba ay isang pagkakasakal, bago siya nagmamadaling lumabas ng silid upang ipakita ang tagumpay sa kanyang ina at kapatid. Naririnig ni Elena ang kanilang mahihina at mapanuyang tawa mula sa kabilang kwarto. Ang tawa ng mga hyena na naghahanda na sa kanilang huling piging. Kinaumagahan, ang bahay ay napuno ng ingay
at gulo ng paghahanda. Ang bawat sulok ay pinalamutian ng mga mamahaling bulaklak na ang bango ay nakahihilo, isang huwad na halimuyak na nagtatago sa baho ng kanilang mga plano. Si Elena ang naging anino sa sarili niyang tahanan. Siya ang nagluto ng engrandeng handaan, siya ang naglinis ng bawat sulok, at siya ang nag-asikaso sa bawat kagamitang gagamitin ng kanyang mga kaaway. Dumating ang gabi, at ang mga bisita ay nagsimulang dumagsa. Si Doña Carmen ay naglalakad sa gitna ng sala na tila isang reyna. Suot ang isang mamahaling gown na kulay ginto na binili gamit ang huling ipon ni Elena. Maririnig ang kanyang malakas na boses habang ipinagmamalaki sa kanyang mga kaibigan ang bahay. Aba, siyempre, ang aking anak na si Carlos ang nagpundar nito. Napakasipag na bata at napakagaling sa negosyo. Pagmamayabang ni Doña Carmen habang humihigop ng mamahaling alak. Ang asawa niya, ayun, nasa kusina. Mabuti na lang at masunurin. Kahit paano ay may silbi naman sa bahay na ito. Sa loob ng madilim na kusina, nakatayo si Elena sa harap ng lababo. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon sa talim ng isang kutsilyo na kanyang ginamit sa paghiwa ng karne. Wala nang bakas ng takot sa kanyang mga mata. Inayos niya ang kanyang buhok at tinanggal ang maruming tapis. Sa ilalim ng kanyang lumang damit, nakakabit ang isang maliit na kable na nag-uugnay sa kanyang cellphone patungo sa malalaking speaker na nakakalat sa buong bahay. Sa isang pindot lamang, ang katotohanan ay sasabog na tila isang bulkang matagal nang nagngangalit. Bumalik siya sa sala, bitbit ang isang tray ng mga inumin, suot ang maskara ng isang tahimik na katulong. Nakita niya si Carlos na nakatayo sa gitna ng entablado. Hawak ang isang baso ng kristal at isang mikropono. Ang kanyang mukha ay puno ng kayabangan. Ang mukha ng isang lalaking akala ay nakuha na ang lahat. Kumatok si Carlos sa kanyang baso, gamit ang isang kutsara, isang matinis na tunog na nagpatahimik sa buong silid. Lahat ng mata ay nakatunghay sa kanya. Mga kaibigan, pamilya, panimula ni Carlos, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng bahay. Ngayong gabi, hindi lang natin ipinagdiriwang ang kaarawan ng aking mahal na ina. Ipinagdiriwang din natin ang bagong simula ng aming pamilya. Gusto ko sanang i-announce na dahil sa tiwalang ibinigay ng aking asawa, opisyal na nating naisangla ang ari-ariang ito para sa mas malaking kinabukasan. Nagpalakpakan ang mga tao, ngunit sa gitna ng hiyawan, nagtagpo ang mga mata ni Elena at Carlos. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elena. Isang ngiti na nagpatigil sa tibok ng puso ni Carlos. Dahan-dahang inilabas ni Elena ang kanyang cellphone mula sa bulsa at itinapat ang kanyang daliri sa screen. Ang mga palakpakan ay unti-unting humina nang palitan ito ng isang nakabibinging katahimikan. Sa isang mabilis na pagpindot ni Elena sa kanyang cellphone, ang masayang musika ng selebrasyon ay biglang naputol. Sa halip, ang buong bahay ay nayanig ng isang pamilyar na boses na nanggagaling sa mga naglalakihang speaker, ang boses ni Carlos, ngunit hindi ang malambing na boses na ipinapakita niya sa publiko. "Huwag kayong mag-alala, ma. Ako nang bahala sa tanga. Isang pirma lang, atin na ang bahay." Akala naman niya, mahal ko talaga siya. Pinakasalan ko lang siya dahil alam kong masipag siyang magtrabaho at madaling utuin. Kaunting lambing lang, pipirma na yan. Ang bawat salitang lumalabas sa speaker ay tila isang malakas na sampal sa mukha ng bawat taong naroroon. Ang mga bisita ay napatigil sa kanilang pagkain. Ang mga baso ng alak ay nanatiling nakabitin sa hangin. At ang bulungan ay mabilis na kumalat na tila isang apoy sa tuyong damo. Sunod na narinig ang matinis na boses ni Clara. Tumatawa habang pinaplano ang pagpapakulong sa sariling kuya sa utang para lamang makuha ang bahay ni Elena. Si Doña Carmen ay napatayo, ang kanyang mukha ay nawala ng kulay at tila naging abo sa tindi ng kahihiyan.
Ang mga amigas, na kanina lang ay nakikinig sa kanyang pagmamayabang, ay dahan-dahang lumalayo sa kanya. Ang kanilang mga tingin ay puno ng pagkadiri at panghahamak. Ano ito, Carlos? Anong kalokohan ito? Sigaw ng isang matandang kaibigan ni Doña Carmen, ngunit hindi na makapagsalita si Carlos. Ang kanyang panga ay tila naniga. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatitig kay Elena na dahan-dahang lumalabas mula sa kusina. Wala na ang suot ni Elena na maruming tapis. Nakatayo siya ng tuwid. Ang kanyang mga balikat ay hindi na nakayuko sa bigat ng pagtitiis. Ang bawat hakbang niya patungo sa entablado ay puno ng awtoridad. Ang tunog ng kanyang sapatos sa sahig ay tila isang martilyo na dumudurog sa bawat kasinungalingan ng pamilyang yon. Ang akala niyo ba ay mananatili akong bulag? Ang boses ni Elena ay malakas at malinaw. Walang halong takot. Ang bahay na ito ay itinayo ko sa bawat patak ng aking pawis. Ang bawat pader na ito ay saksi sa kung paano niyo ako minaliit at niraos bilang isang katulong sa sarili kong tahanan. Akala niyo ba ay nakuha niyo na ang gusto niyo? Hinarap ni Elena si Carlos na nanginginig na sa galit at takot. Ang pinirmaman ko kagabi, isang pirma na walang kabuluhan. Hindi yun ang aking legal na lagda. Ang titulong hawak mo, isang pirasong papel na walang halaga dahil ang orihinal ay nasa kamay na ng aking abogado. Wala kayong nakuha sa akin, kundi ang katotohanan kayo ay mga linta na wala nang masisipsip pang dugo. Dahil sa tindi ng galit at pagkapahiya, sa harap ng lahat ng kanilang kakilala, nawalan na ng kontrol si Clara. Sinubukan niyang sugurin si Elena, ngunit sa kanyang pagmamadali, sumabit ang kanyang mahabang gown sa paa ng lamesa. Ang resulta ay isang nakahihiyang pagbagsak sa gitna ng malaking cake na may mukha ni Doña Carmen. Ang asul at gintong icing ay kumapit sa kanyang mamahaling damit at ang manalasa ng cake na sadyang tinimplahan ni Elena ng asin ay nagpaiyak sa kanya sa inis. "Hayop ka, Elena! Papatayin kita!" Sigaw ni Carlos habang akmang lalapit upang saktan ng asawa. Ang kanyang kamao ay nakakuyom. Ang kanyang mga ugat sa leeg ay halos pumutok na sa tindi ng pagsabog ng kanyang emosyon. Ngunit bago pa man niya maidantay ang kanyang kamay kay Elena, ang buong paligid ay binalot ng kulay asul at pulang liwanag na nagmumula sa labas ng gate. Ang tunog ng mga sirena ng pulis ay bumasag sa gabi, isang babala na ang oras ng paniningil ay dumating na. Ang pagpasok ng mga alagad ng batas ay tila isang malakas na agos ng tubig na tumapos sa naglalabiyab na apoy ng kaguluhan sa loob ng bahay. Kasunod ng mga pulis ay pumasok si Tia Rosa. Ang kanyang mukha ay seryoso at puno ng paninindigan, habang sa tabi niya ay naglalakad si Attorney Valdez na bitbit ang isang makapal na folder ng mga legal na dokumento. Napatigil si Carlos sa kanyang tangkang pagsugod kay Elena. Ang kanyang nakakuyom na kamao ay dahan-dahang bumaba habang ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa mga pulis at sa kanyang asawa. Ang kayabangan sa kanyang mukha ay mabilis na napalitan ng isang malalim na takot. Ang takot ng isang taong huling-huli na sa kanyang sariling bitag. "Attorney, anong ibig sabihin nito? Asawa ko siya at ito ay gulo ng pamilya." Sigaw ni Carlos. Ang kanyang boses ay pumipiyok sa tindi ng kaba. Lumapit si Attorney Valdez at inilapag ang isang dokumento sa ibabaw ng lamesang puno ng kalat ng pagkan. "Ginoong Carlos, ang dokumentong ipinagmamalaki mo na may lagda ni Elena ay walang saysay sa mata ng batas. Napatunayan na namin sa pamamagitan ng eksperto na ang pirma roon ay hindi tumutugma sa kanyang legal na lagda. Higit sa lahat, narito ang isang temporary restraining order at ligtas na utang order mula sa korte. Dahil sa napatunayang pagtatangka ng panlilinlang at banta sa kaligtasan ni Elena, pinag-uutos ng batas na lisanin ninyo ang ari-ariang ito sa lalong madaling panahon."
Si Doña Carmen ay tila naging isang estatwa sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga kamay na kanina ay punong-puno ng alahas ay nanginginig na ngayon habang nakahawak sa kanyang dibdib. Hindi maaari. Saan kami pupunta? Anak mo ako, Carlos. Gawin mo ang paraan. Sa gitna ng kahihiyan, lumapit si Carlos kay Elena. Lumuhod siya sa harap ng asawa. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng huwad na pagsisisi. Hon, pakiusap. Nagkamali ako. Nadala lang ako ng sitwasyon ni Clara. Mahal kita, Elena. Huwag mo kaming itapon sa kalsada. Isipin mo ang pinagsamahan natin. Tinitigan ni Elena ang lalaking minahal niya nang higit sa sarili niya sa loob ng maraming taon. Sa halip na awa, ang tanging naramdaman niya ay isang matinding pagkasuklam. Dahan-dahan siyang yumuko at hinarap ang mukha ni Carlos. Ang pinagsamahan natin, Carlos, ay tinapos mo na noong gabing ibinulong mo sa sarili mo na isa lamang akong tanga. Ang pag-ibig na sinasabi mo ay isang lason na muntik nang pumatay sa akin. Kinuha ni Elena ang isang sobre mula sa kamay ni Tia Rosa at marahas itong ibinalibag sa dibdib ni Carlos. Iyan ang mga papeles para sa ating annulment. Pirmahan mo yan o haharapin mo ang kasong estafa at psychological abuse. At ngayon, lumabas na kayo sa bahay ko. Wala nang nagawa ang pamilya kundi ang sumunod sa utos ng mga pulis. Sa ilalim ng mapanghusgang mga mata ng kanilang mga bisita at kapitbahay, isa-isang binitbit ni na Doña Carmen at Clara ang kanilang mga kagamitan. Ang kanilang mga mamahaling damit ay nakalagay na lamang sa mga itim na plastik ng basura. Ang kanilang mga muka ay nakatungo sa sahig sa tindi ng kahihiyan. Pinanood ni Elena ang bawat hakbang nila palabas ng gate. Nakita niya ang pagkadapa ni Clara sa madilim na kalsada at ang paghikbi ni Doña Carmen habang yakap ang kanyang sarili sa lamig ng gabi. Nang tuluyan na silang mawala sa kanyang paningin, dahan-dahang lumapit si Elena sa malaking pintuan ng kanyang tahanan. Inabot niya ang hawakan ng pinto at marahas itong isinara. Ang tunog ng pagpihit ng mabigat na kandado ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Isang tunog na hindi lamang nagpapatunay ng kanyang pagmamay-ari, kundi ang huling nota ng kanyang kalayaan. Ang bawat rehas ng gate ay tila naging isang kuta na magpoprotekta sa kanya mula sa mga taong sumira sa kanyang tiwala. Nang makaalis na ang lahat ng bisita at tanging katahimikan na lamang ang natira sa loob ng malaking bahay, naramdaman ni Elena ang isang matinding panghihina. Napasandal siya sa malamig na pader. Ang kanyang mga tuhod ay tuluyang sumuko. Napaupo siya sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang muka, habang ang mga luhang matagal na niyang pinipigil ay bumuhos na tila isang malakas na ulan. Hindi ito luha ng pagkatalo. Ito ay luha ng isang pusong sa wakas ay nakawala sa gaapos ng pagtitiis. Ang bawat hikbi ay isang panalangin ng pasasalamat at ang bawat patak ng luha ay isang paglilinis sa kanyang kaluluwa mula sa lahat ng pait ng nakaraan. Sa gitna ng kanyang mag-isang pag-iyak, sa loob ng kanyang pinaghirapang bahay, naramdaman ni Elena ang isang uri ng kapayapaan na matagal na niyang kinalimutan, ang kapayapaan ng pagiging buo muli. Lumipas ang isang taon at ang bawat sulok ng bahay ni Elena ay hindi na nakararamdam ng bigat ng nakaraan. Wala na ang masangsang na amoy ng sigarilyo at ang mapanghusgang mga tinig na dati ay bumabalot sa bawat pader. Sa halip, ang hangin ay puno ng halimuyak ng mga sariwang sampagwita mula sa kanyang hardin at ang tanging naririnig ay ang mahinang huni ng mga ibon at ang banayad na tunog ng kanyang makina sa pananahi. Isang hapon, habang abala si Elena sa pagbuo ng isang napakagandang trahe de boda para sa isang kliyente, dumating si Tia Rosa bitbit ang paborito nilang kakanin. Naupo ang matanda sa tabi ng bintana. Pinagmamasdan ng kanyang pamangkin na ngayon ay may masiglang kulay na sa mga pisngi at ningning sa mga mata. Nabalitaan ko, Elena,
panimula ni Tia Rosa habang humihigop ng mainit na tsa. Nakita si Carlos sa pantalan, nagkakarga ng mga mabibigat na sako para lang may pambayad sa mga utang ni Clara. Ang sabi-sabi, si Doña Carmen daw ay hindi na makalabas ng kanilang maliit na silid sa hirap dahil wala nang gustong kumausap sa kanya sa simbahan matapos kumalat ang katotohanan. Napatigil si Elena sa kanyang pagtatahi. Sandali siyang tumingin sa malayo, ngunit sa halip na galit o saya sa sinapit ng mga ito, isang malalim na katahimikan ang namayani sa kanyang mukha. "Hayaan na natin sila, Tia," mahinang sagot ni Elena. "Ang bawat tao ay may sariling krus na dapat pasanin. Hindi ko na sila kinakamuhian dahil ang galit ay isa ring uri ng gapos. Sa paglimot ko sa kanila, doon ko na nahanap ang tunay na kapatawaran, hindi para sa kanila, kundi para sa sarili kong katahimikan." Tumayo si Elena at lumapit sa salamin. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Isang babaeng mas matatag, mas matapang, at higit sa lahat, malaya. Hindi na siya ang tanga na madaling utuin. Siya na ngayon ang arkitekto ng kanyang sariling kaligayahan. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang lumang singsing sa kasal na matagal na niyang itinago sa isang maliit na kahon. Lumabas siya ng bahay at naglakad patungo sa gilid ng ilog na malapit sa kanilang baryo. Sa ilalim ng nag-aapoy na kulay ng papalubog na araw, hinayaan ni Elena na mahulog ang singsing sa malalim na katubigan. Ang maliliit na alon na nilikha nito ay mabilis na naglaho, kasabay ng huling piraso ng pait sa kanyang puso. Ang aral na iniwan ng kanyang paglalakbay ay malinaw. Huwag mong hayaang sunugin ng ibang tao ang iyong sariling bahay para lamang sila ay mainitan. Ang tunay na pag-ibig ay hindi humihingi ng lahat. Ito ay nagbibigay ng puwang para ikaw ay lumago. Natutunan ni Elena na ang pinakamahalagang pundasyon ng anumang tahanan ay hindi semento o bakal, kundi ang paggalang sa sarili. Habang naglalakad pabalik sa kanyang maliwanag na tahanan, isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa wakas, ang gabi ay hindi na nakatatakot dahil alam niyang sa bawat bukang liwayway, meron siyang bagong pagkakataon na mabuhay ng buo, sapat at malaya.